Kasi naman dito? Ayun oh. Ito po yung mga solar panels natin na ikakabit. Ang brand nito is? Ito po sir, sa may gitna po. Saka wala pa po yung builder. Yan sa inyo. Yung baba. Mamaya. Yan, isandal na lang po natin sa panel. Ayan, magandang buhay po mga ka-farmer. Nandito tayo ngayon. Syempre, ayan. Eto na. Yung ating pinakahihintay. Oh. Dami pala, no? Kasi naman dito? Ayun, no? Ito po yung mga solar panels natin na ikakabit. Ang brand nito is? Ito po sir, sa may gitna po. TCL ba? Check nyo to. Pahirapan daw ngayon sa panels eh. Ito po. Tapos makababasa po dyan yung mga kung ilang watts. Oo. TCL. Ayun. TCL nga. Sabi nga ni Gian. Dapat kanina yan. Makakubos ka po to dun sa may sa warehouse. 590. 590. Kasya kaya ito sa bubong natin. Ayan. TCL. Pahirapan daw sa panels. Buti nakahabol pa nga kami sa medyo nakahabol pa sa huling pagmamahal eh, no? Sabi nga ni Gian, nakahabol pa tayo. Nakahabol pa sir. Galing po kami ng warehouse nung nakarang araw lang. Asan? Ayan. Ano daw po ito? Tawag dito. 30 pieces. Dami. Di kakasya ata. Pero kailangan natin mapacheck yung dito sa may Ito pwede oh. Tingnan nyo. Anong oras ngayon? 8:30. Sapul na yung dito. Si Boss Regs. Ito, ano to? Bifacial na tawag ba dyan? Tama ba? Yung pati sa ilalim meron din Kung nakakakuha din. Hindi ko alam sir kung ito po yung bifacial po ng Sabi sa akin ni Gian. Ano po eh. Bifacial daw. Ito po yung bifacial. Ayun. Kaya lang, kalat-kalat yung bahay niya. Magulo. Yung may additional po siya na 100%. Hindi niya, Yung kahit nakabanta sa ilalim, meron pong harap. Oh. Tira eh. Kapal niya. Kaya mo na yun. So, So 580 mas parang isang plywood pala ang ano niya. Ang lapad Yan naman mga may pwede po ba kami makatulong po sa pagbuhat ng Oh. Marami yan, malalakas yan. Battery. ang beer po kasi. Si Kongkong lang pumasok? Ang bira yung mga yan. Nakala ko lang. Tuwa lang po dapat. sabi si Coco lang daw, hindi pa pasok kahit baliktad, sir pumasok na yan, silang wala. Dahil bukas obligado sila, dahil preparasyon bukas, papasok talaga sila. $140 kilos daw yan eh. Yung battery? Opo, kulang 150. Tatlong kaban. Kulang pa pala yung mga materyales, kung sakali. Dahil wala pa yung mga bracket, no? Opo, wala pa po yung mga railing. Yung mga railing. Saka wala pa po yung mga builder. Kung 30
times 590 nasa 15.9, almost 17 kilowatt pala ito. Ito yung sinasabi ko na kasi hanggang dito kuwang-kuha yan. So pwede tayo maglagay dito ng panel pa. Hindi ko lang po alam kung ilan pa ang kakasya. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5 kilowatt lang pala yan ah. Pabawas tayo ng sanga ng ano, Gemelins. Hindi ko alam kung ilan ang kakasya sa taas sa 590. Kakaalaman yan pagka nag-compute na. Ito yung battery. Ito yung battery oh. Ano daw to, 300 AH ba? Hindi wala tayo masyadong alam sa ano. 300 AH daw po, dalawang ilalagay. Oh yan, 150 kilos daw itong battery. Kayanin kaya? Napakabigat pala nito. Paano to? Paano ibababa yan? Parang ano pala ito? Paano ibababa ito? Eh bagay ito, malakas to. Itong kasama nyong ito. Yung pako, baka mawakan nyo, may pako sa ilalim. Yung pako na. Naipit kanina umaga. Kaya ko? Ha? Dalawang tao kaya? Hindi po kaya. Tampat yan. Hindi kaya ng dalawang tao to? Hindi. Apat nga, hirap. May pa ako dito. Grabe pala. Sige, tatabi ka rin sa panel para hindi ano. Yan sa inyo. Baba. Mamaya. Yes, huwag na lang po. Isandal na lang po natin sa para. Dito ang plano mo, no? Angel, dito. Dito daw sabi ni Gian po ang pinaka ano Maganda eh. dito. Yung algae dito. Wala naman. Bumabagyo. Wala naman. Diyan na lang po. Kasi yung battery kailangan, Ah, dito yung na lang po. algae ng tubig yan. Yung battery na lang. Tulong mo naman eh. Yan namang angle. Kasi floor ano yan eh. Floor man yan eh. Floor mounting. Ilalagay siguro sa pinaka dulo, corner na corner siguro yung battery. Floor mounting. Alagyan na lang ng patungan. Siguro ang taas yan, mga ganyan lang. Ang gulat na wali na yan. Kasi kung doon sa ano, okay sana. Pero pag-iisipan pa rin yan, hindi pa naman yan final. Nasa kanila naman ang desisyon yan. Kung doon sa loob ng storage room. Tingnan natin din mamaya. Tapos papakita ko po sa inyo yung pagkakambitan ng pan sa taas. Grabe pala ang bigatan. Talagang Hilux. Tinawanan lang ata ng Hilux yung bigat ng battery ano. Kayang kaya eh. Dagdagang wheel yan eh. Dagdagang tubig yan. Ano na siya? Sanay na sanay sa bitbitan ng mabigat. Oo. Bali ito. 30 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tataas pa ang 30. 30 siguro. Abot pa ng ano, 150. Grabe. Ngayon magpapakabit ka ng solar. Hindi na dahil sa ano eh. Inaano mo na yung mahal ng kuryente talaga, no? Tapos, siyempre, yung brownout pa. Baka, yun ang nakakatakot din. Kaya sabi ko, unahin na natin. Mabigat talaga. Lagay niyo yung tamak ha. Makadiscard yung pagkabuhatin. Nalitaw yung pako. Pate. May gulong daw to eh. Goods. Okay, no? Ay, hindi mo talaga maangat. Mahirap nakawin yan.
Yung DR niya, Pambili ko muna, bago sa, ko sa kunano kasi hindi pa kumpleto eh. Hindi ko dala yung DR na kay Gian. Delivery ship. Sinilang mo na, 30. 30. Yung 620, mas malapad po dito, no? Malapad ng konti. Konti lang. Oo. Si Kuya may nabili eh. Ewan ko anong brand. Nagdagdag siya ng isang panel doon sa taas eh. Oh. Si Kaenteng. Sa bahay niya doon. Yung 620 ata. Ilan nilagay piraso? niya. Isa lang. Ano susupply yan? Electric fan lang. Ilaw-ilaw lang siguro. Oh, pati mo yung asawa mo muna. Follower pala asawa na ito eh. Oh, ayan. Ibati ko po yung Taguig to Arayat, ka-farmers. Ayan. Salamat ha. Ingat kayo. Ingat. Sana po update nyo po yung ano kasi nakapollow po siya sa inyo. Yeah. Ayun, Gusto mo yes. mapanood nyo po yan. Ayan. Thank you. Shout out nga pala sa Kumembo Taguig. Yun. Ayun. Pawag gusto kong baliyan. Thank you, farmers. Sige, sige. Ayan, no, at finally matutuloy na ang ating solar project na matagal ko ng pangarap. Kahit medyo madugo, magastos, pero subukan natin talaga. Kailangan iraos na rin po dahil unang-una pamahal na po ang kuryente. Ang last time na bill namin is 27k. Mabigat-bigat. Kasama na rin naman po kasi doon yung walang humpay na welding, di ba? Tuloy-tuloy na welding, siyempre yung mga bata, aircon. So, yun, medyo mabigat talaga. Pero, ayun, may dalawa tayong battery. Si Gian kasi, di niya gaanong pinupush talaga yung net metering. Kasi nga, sa net metering kasi, lalo na kung konti pa lang naman po yung panels, kung limited lang naman po yung kumbaga yung ma-harvest mo, sabi nila parang mas economical daw po yung magbumili ka ng battery, i-imbak mo doon, then sa gabi yun naman ang gagamitin mo. Pero yun nga, dahil sa dami natin talagang kakapusin talaga yung dalawa. So tingnan natin ano, kasi ang problema sa net metering, ang mura ang kuha, hindi po 1:1 ang laban. Kung kunyari binibili ng, let's say sabi mo 7 pesos, bibilihin mo ng nasa 15, 14 pesos uli. So parang times 2 mo na pagka binili mo uli. Parang bibilihin mo siya ng mas mahal. So yun naman, wala kang battery. Pero ang kinaganda doon naman sa net metering siguro, kung marami kang panels at marami kang pagkakabitan. Isa pa pala sa mga tinitingnan din po ng mga installer is yung bubong mo, yung pagkakabitan. Kasi kung wala ka namang pagkakabitan ng mga panels, yun din ang problema. Paano ka magso-solar, di ba? So ayun nga, ang tiningnan kanina nung isa sa mga nag-i-install, kasi sa taas natin ay okay na yon. Dito daw ata ilalagay yung inverter, yung battery na andito na. Ang problema natin, ito medyo malayo na daw. So baka mag-separate ng inverter ito. Sabi mong 5 kilowatt ang kaya nito or 6. Yung inverter naman po ang tawag dito. Yung inverter naman ang kumbaga parang lalayo daw. So yung ayan oh, tingnan niyo naman. Hindi ko na maakyat ito, nakakatakot. Ayan oh. Sana no, kasi yun naman ang purpose ko talaga, mapababa ng hindi mo naman mag zero, pero yung significant ano talaga, 'di ba? Bukod sa brownout, di ka na problema. Sana po ano. At ayun, so ito tsaka yun, maka 20 plus lang tayo kilowatt, pwede na yan. Kasi marami po talaga, isipin nyo, 3 po ang freezer namin plus yung ref pa, 'di ba? Kaya medyo mabigat eh, 3 freezer, yung ref, tapos aircon, 3 ngayon ang gumagana. Oh, medyo madugo. Plus yung mga trabaho pa natin, welding. Kaya talagang kailangan na rin natin para mabawasan din po yung konsumo. Mga 5 years daw return of investment. So ginastos mo sa installation, lahat mababawi mo na more or less. Silip tayo sa ating
pagkakabitan ng ito, phase 2 po itong kabilang ito na inakyat natin. Hindi ko na maakyat po ito mga farmer. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kainit. Alas 3. Napakaganda. Napakaganda dyan. Ngayon, gusto kong umakyat sa taas kasi kailangan natin matansya. Problema, wala si Kongkong. May pugad na oh. Pinugaran na. Kasi ang size daw nito ay itong ating solar panel ay excited na ako itong solar panel natin ay 4x8, almost 4x8. Pero ito, bilib ako sa battery. Ayan o. Bigat 300 AH daw ito, sabi ni brother. Actually ito pong solar na to, matagal niya na sa akin sinasabi. Kaya lang ako naman patumpik-tumpik. Pero sabi ko naman sa kanya, bro, wala na akong ibang papagawan. Promise ko yan, sa'yo ako magpapagawa. So ayun. Kaya nung biglang tumaas yung mga bilihin at yung diesel at nagkagera nga, sabi ko time na siguro ito para magpakabit. So sinabi ko kay Bebe, push na natin. Sige, sabi niya. Ayun, at least kaya lang mga farmer, may problema daw yung inverter ata, pahirapan. Ngayon ang gusto niya kasi Deye na 16 kilowatt. So hindi ko alam kung kailan darating. Basta ayun, at least nandito na to. So yung inverter po ang hinihintay natin. Tapos sigurado ko naman mga farmer, hindi ko po alam, ito sigurado hindi aabot ng 20 kilowatt yung kaya ng bubong na to, o baka hindi pa po umabot ng 16. So magkakaroon tayo dito dito po yung kadugtong. Kaya lang, yun nga, baka 5 kilowatt lang daw po yung dito, no? Talaga palang so hindi po lahat ng gusto magpakabit ng solar ay feasible talaga. Lalong lalo na po ang una nilang titingnan saan ikakabit. So kagaya niyan yung sa atin ay may bubong naman tayo. So buti na lang kinabit. Dati kasi wala po wala sa plano yan. Buti na lang So ayun, at least meron tayo. Ayan po yung niyan. Tapos itong dito, kailangan pala ay malapit siya sa inverter. Yun naman ang requirement. So kung magpapakabit po tayo dito, separate ng inverter. So parang another set na naman po siya ng ang target ko pa naman po mas marami sana. Syempre ang inaano natin is makatipid. So hindi pa naman natin nire-roll out yung net metering. Pero for the meantime, dahil ganyan pa lang naman po karami yung ating ikakabit na panels, hybrid lang po muna tayo daw na wala mo ng net metering. Kasi parang battery. Marami, di-discuss niya po yun pag uwi niya. Yung mga advantages po at disadvantages ng net metering. May net metering nga. So ayun, lalong lalo na kung hindi pa naman ganoon karami yung panels daw. Ayan. So malalaman kasi yan sa app, yung pinoproduce mo na kuryente, yung na-harvest mo, kung marami ang nasasayang. So dalawang option, pwede kang magdagdag ng battery para doon mo i-imbak, or yun nga, kailangan mo na po mag-apply ng net metering para hindi po masayang yung maha-harvest mo daw. So ganun nga naman ganun na naman po yung logic nung So or
maglaba ka na, lahat ng pwede mong gawin, magluto ka na through induction. Pero kung sumosobra pa rin, teka lang, sayang. Ibig sabihin sobra-sobra po yung panel na inano ninyo, sinet up ninyo sa konsumo. So masasayang lang yon. So kailangan, kung gusto mong maimbak pa, pwede ka magdagdag nga ng battery. Kaya lang po ang battery ay medyo mahal. At syempre yung battery, hindi naman po ganun ka, sabihin mo na, ewan ko, may battery na kaya talagang mag-generate. So magdadagdag ka talaga ng battery. So malalaman natin yan kung ilan ang battery mo kailangan. Magastos yung ano. Baka hindi na tayo makaano ng ROI pag masyado ng mga maraming battery. So yung ano naman, yung net metering naman, ang disadvantage naman doon, hindi po 1:1. Siyempre bibili ng mura, tapos bibilihin mo ng mas mahal sa gabi naman. So parang para sa akin, may ano din naman po yung net metering. Wala ka masyadong inaalala, di ba? So less battery. Siguro mga dalawa para brown out, di ba? Pag may brown out po kasi talaga, lalo na po pag gabi o may bagyo, kailangan mo talaga ng battery, lalong lalo na po dito sa Pilipinas. At least meron ka pang magagamit na kuryente. Pero sa ibang bansa kasi halos di na po sila nagbabattery eh. Yung mga bihirang once in a blue moon lang po mag brown out. Yun. So tayo dito sa Pilipinas, maya't maya po may brown out. Kagaya nga sa Palawan, kaya halos po nasa Palawan po si brother yung ating installer. Kasi marami po ang nagpapakabit doon kasi yung mga resort, yung mga malalayo na wala pong net metering doon pa daw. Yan. So akyat lang tayo, silipin natin. Matindi po ang init dito. Grabe. Yan. Akyat tayo, bihira na po ako makaakyat dito. Sabi ni Gian, pwede ka pang kabitan ng panels daw. Di ko lang po alam kung ito kaya ba. Ay hindi na, for eto. Pero kasi 8 feet 1 2 3. Di ko alam kung kakayanin ng 4. Kung kakayanin ng 4, sabihin mo ng kung 4, halos same size po yan eh. 4 1 2 3 4x4 16. Kaya dito kakayanin ata baka kayanin, kaya lang medyo syempre may mga pa po yun, may mga pagitan pa. Sana kayanin at least 32. Kaya siguro. Ayan, napakainit pa po. So ito, pwede tayo magbawas ng ang oras po ngayon ay itong 3:30. Yan po yung araw. Eto. Pwede nga ito mas malapad yata. Okay. So malamang kakasya. Okay pala eh. So yung dala nilang panels mukhang magkakasya po dito. At dapat kasi dito na yan ikakabit dito yung mga kaya lang pag may anggi po, ulan, yun ang kalaban. Yung battery tsaka yung mga inverter baka mabasa. Tapos eto, sabi nga ni Gian, pwede pa yan, pwede natin lagyan to. Ito daw, ayan, nagbakbakan na. Tapos yung dito naman, ayan po, kung magdadagdag tayo nito, tatanggalin natin yan, itong mga to. Mabilis lang naman po yan. Ganda ng tubig ng ni
Brother Froilan ah. Shout out sa iyo, Brotherhood. Ang ganda ng fish pan mo ah. Kulay. Ganda oh. Okay. Ayan, kakantahan na sila. So ayan, na-check na natin. At ako naman, alam mo, mata-mata. Mahilig tayo sa mata-mata. Mas malapad po ito. Ito brother, mas malapad. Mas marami mailalagay dyan kumpara dito. Ayan, ayos pala. Pero ayun sana maganda din, no? Diba? Ganda. So ayan po, at excited na ako, no? Pero hindi ko po alam kung kung kailan darating yung ating inverter. At medyo mabigat-bigat po yan. Actually yung mga battery na yan ay utang. Buti na lang mabait si Brotherhood. Bro, padala na kita ng 2 battery. Saka na muna ang bayad. Sabi ko next month try kong bayaran yan, brother. At kung kailangan pa ng isa, malay natin, di ba? So tingnan natin. Nakikita natin sa app yung usage. At ang ano naman po kasi na siyempre hindi naman po araw-araw ganun yung harvest. Marami pong anong in-explain niya sa akin nung pinag-aaralan ko. Marami pong tawag dito. Iba-iba. Hindi mo po pwedeng sabihin na everyday ganun ang harvest mo. May mahina, may malakas, may maximum. Tapos ayun na, may maximum po na output. Pero syempre pag let's say may bagyo, makulimlim, so wala po malang masyadong, meron man pero hindi po ganun ka rami. So yun po yung dito naman sa Pilipinas, di ba? Lagi naman pong maaraw. Kaya malaki pa rin naman ang ano. Lalong-lalo na daw po dito sa Pampanga area, Central Luzon, talagang maganda daw po ang harvest ng solar. So ayan, free energy. So ayan, marami pong salamat. At ayun, abangan na lang natin. Magandang buhay. Wala si Kongkong mukhang umuwi ata. Ala yung bike niya. Nainip yun, walang kasama.